fight the good fight of faith. Makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Alam po nyo, whether na gusto natin po o hindi, whether we like it or not, kapag ka po tayo ay naging Kristiyano, meron pong giyera na kayo'y nilalahukan. At ito po ay giyera ng Diyos laban kay Satanas. Ito po ay digmaan ng mabuti laban sa masama. At tayo po ang mga sundalo dito. Amen. So tayo po ay nagpapasya na maging matapat tayo, masunurin doon sa ating pong commander na pinili. At yan po, alam natin, ay ang Panginoong Hesus. At kapag ka po ang Diyos ang ating pinili na commander sa buhay natin na siyang masusunod, alam po ninyo, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan hanggang tayo po ay makatapos na ating pananampalataya, ating mararanasan ang buhay na ipinangako ng Diyos at ito po ay buhay na matagumpay. Amen. Tatlong bagay, lagi yung sinasabi ko sa inyong napakahalaga sa ating buhay para po tayo ay manatiling matatag sa ating pananampalataya. Una po, salita ng Diyos. Pangalawa po, ang banal na Espiritu Santo na nagbibigay buhay sa salita ng Panginoon at gumagabay sa atin sa katotohanan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ang pangatlo, yung atin pong desisyon na tayo po ay sumunod o yung obedience. Sumunod sa mga sinasabi ng atin pong commander. At yan po ay ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya maliban po sa tatlong yung, pagka wala po tayo noon, hindi po tayo makakapagpatuloy na mamuhay na nagtatagumpay sa ating buhay Kristiyano. So, whether we like it or not po, tayo po'y nasa giyera sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. At pinili po natin na maglingkuran ang Panginoon. Pinili natin na maging commander ang Panginoon natin. Kaya siya po ang dapat na masusunod. Pero kapag ka po tayo ay naging rebelde, pagka hindi tayo sumusunod habang tayo po ay nasa espiritual na digmaan na ito, hindi po tayo makakaranas ng pagpapala ng Panginoon at hindi ka gagamitin siyempre ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon, ang ginagamit lamang niya, yung sumusunod at yung nagpapagamit na ang motivation ay sapagkat mahal niya yung kanyang Panginoon at pinagpasyahan niya na sa panahong mahirap at sa panahong madali ang buhay, mananatili siyang matapat sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. So sa giyera pong espiritual, dalawang bagay ang dapat po na maintindihan natin na kailangan natin. Ito po yung defensive weapon at saka yung offensive weapon. Dapat po, ang sundalo ay alam kung paano makipaggiyera. Alam kung paano po makipagdigma. So, dahilan sa tayo po ay nasa digmaang espiritual, iba po yung ating kasangkapan ng na panlaban. Kaya dalawa po, sa totoong giyera at sa spiritual na digmaan, dalawa po yung dapat natin matutunan. Yung una po ay yung ating defensive weapon. Pangalawa po ay yung ating offensive weapon para po tayo ay manalo na buhay tayo na natapos natin ang ating paglalakbay at pamumuhay bilang Kristiyano. Tayo'y uuwi hindi sa kalooban ng iba kung hindi sa kalooban ng Diyos. Amen? So, ibig pong sabihin, pag sinabing natapos mo,
dumating ka dun sa edad na karapat-dapat, hindi maikli, hindi mahaba, na ikaw ay naglilingkod pa rin at matapat sa Panginoon na pinili natin paglingkuran. At para mangyari yan, dapat tayo po'y matutong lumaban sa gerang ito na espiritual. So, yung defensive weapon po, no? Babasahin ko po dito sa unang Timoteo 6:2. Ito po'y makikita nyo ang iba sa Ephesians chapter 6, yung mga defensive at offensive weapons. Pero ito po ay i-elaborate ko sa mga talata na atin pong pag-aaralan. So ngayon po ang tatalakayin natin ay yung unang bahagi, yung pansalag, yung defensive weapon. Ang defensive weapon po, ang ibig sabihin ay pag ikaw ay pinana ng kalaban, mayroon kang mga panangga. Pero sa buhay Kristiyano po ay mahalaga na maintindihan natin na kailangan din na matutunan mo na depensahan yung iyong sarili para ikaw ay makagawa ng opensa. Kasi pagka ikaw ay namatay sa gera, ay di maikli buhay mo. Amen? Kaya sabihin mo, huwag kang mamamatay na maaga sa iyong tabi. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang mamamatay na maaga. So, lalaban tayo, siyempre. Sabi dito sa unang Timoteo 6:12, ang sabi po dito sa English at Tagalog, I'm gonna read it. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called and hast professed a good profession before many witnesses. Sabi po, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Take note po. Una, sabi niya, makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka sa pamagitan ng pananampalataya. So, hindi po ito yung physical na giyera. No? Ito po ay ang atin pong weapon dito, una, ay yung ating pananampalataya. Tapos sabi diyan, manangan ka sa buhay na walang hanggan. Meron po tayong kakapitan, meron tayong paniniwalaan at pananatilihan natin hanggang tayo'y nabubuhay na magiging matatag ka pagka doon ka nakakapit. Amen? So, kaya sabi niya, manangan ka sa buhay na walang hanggan. Lagi natin pong tatandaan na ang mananatili po ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay sa mundong ito, kayamanan, katanyagan, lahat ng iyong pansamantalang success sa panahon pong ito, hindi po natin mahawakan yan na hindi mawawala sa atin. Amen? So, we are not in control pagka po sa destiny ng buhay natin sa lupang ito. Kahit tayo ay matagumpay ngayon, bata ngayon, tatanda ka, matagumpay ngayon, iiwan mo yan. Bahay, pamilya, lahat ng bagay. Pera mo, pagka ikaw po ay namatay, you will be at the mercy of other people. Dadating po tayo doon sa tayo ay nasa mercy ng ibang mga tao. Bakit? Kasi bibihisan ka na nila, wala kang magagawa kahit anong ibihis sa iyo. Amen? Ay patay ka na eh. Huhubaran ka nila. Wala ka nang magagawa doon. Ang bahay mo hindi na sa iyo. Ang pera mo hindi na sa iyo. Amen? So, pagka ang hinawakan po natin ay yung nawawala sa atin, salamat kung mayroon tayo niyan. At yan ay gusto ng Panginoon habang tayo nabubuhay. Pero hindi po natin yan dapat hawakan. Ang dapat hawakan natin ay yung hindi mawawala. Kahit na mamatay tayo, hawak pa rin tayo. Nakahawak pa rin ang Diyos sa atin doon sa hinawakan natin na buhay na walang hanggan. Amen. Kaya sabihin mo, huwag kang bibitaw. So, na dito sabi niya, tinawag ka.
sapagkat tayo tinawag para sa buhay na walang hanggan. Hindi tayo tinawag sa impyerno, tayo tinawag para sa langit. Kaya ang Panginoon, iniligtas tayo. At ang sabi diyan, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. So, ito po yung ating patutuo naman sa ating tinanggap na buhay na walang hanggan. At ito po ay ang buhay na binago ng Panginoon. Ito po naman yung mensahe ng buhay natin. Ako'y dating ganoon, nakilala ko ang Panginoon, at ngayon, binago niya. Amen? So, hindi pwedeng ako'y dating ganoon, tinanggap ko ang Panginoon, ganoon pa rin ako. Walang nababag. Kaya yung testimony natin, hindi po nagiging mensahe. Pero kung ikaw ay dating nasa bisyo, dating ikaw ay hindi naglilingkod at namumuhay ka sa makasanlibutang buhay, dati po ako ay ganoon. Tinanggap ko ang Panginoon, na marinig ko ang salita ng Diyos, at ngayon po binago niya ako. Ang buhay ko ay ngayon naglilingkod sa Panginoon ng maayos at nagiging daluyan ng kanyang pagpapala. Amen? So, tatlong bagay doon eh. Pero, pupunta ako sa anong tawag dyan? Pangalawa. Number 2. Ay, 3 pala yung nailagay ko doon magkahiwalay. So, tama mo na lang PJ ha. Number 3. Number 2. Mamuhay na gumagawa ng mabuti. So, defensive po natin yan. Tayo po ay ilaw, sabi rito, Matthew 5:14 and 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin niya pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw. Sabi diyan, lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Amen? So, pangalawa, pansinin niyo, lumiliwanag sa lahat na nangasa bahay. Ang buhay natin. 16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhati ng inyong Ama na nasa langit. Pansinin po ninyo, paano tayo magliliwanag na kagaya ng ilaw? Alam po ninyo, itong ilaw na ito, pag pinatay mo ito sa gabi, wala pong wala pong liwanag. Right away, ang kadiliman po, darkness will take over. Nandyan lang po yung masasama parang ganon. Nandyan sa paligid mo. Kaya nawala ang iyong patotoo o kaya ay nawala ang pag-iisip mo sa mga kalooban ng Panginoon, right away po yung kadiliman, yung masama, nakapalibot sa iyo. So pagka muta mo manalangin, mas madali po na ayain ka nung kapitbahay mo, halika tayo magbinggo. O, ayun. Halika, inom tayo dito, inom tayo doon, lasing dito, lasing doon. O, so, iba't ibang mga simpleng bagay na kapag ka nawalan ka ng ilaw, yung dilim ay nagte-take over sa iyo. Kaya marami mga Kristiyano na madaling matalo sa kanilang buhay Kristiyano. Madaling mahila ng mga tukso, madaling matalo ng mga pagkakamali, pagkakasala, kasi pag nawala na yung ilaw sa atin. Ngayon, paano daw tayo magliliwanag? Ang sabi dito, sa verse 16, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin. Sabi niya, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Sa pamagitan ng ng mabubuting gawa. Ayun, sabi niya, mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. So, tayo po ay, nang mabago sa Panginoon,
hindi na po masasamang gawa ang ating ginagawa. Ang ginagawa po natin ay mga mabubuting gawa. Good works. At yan pong mga good works na yan ay yung ginagawa natin hindi sa sarili natin, kundi po sa ibang mga tao. Lagi niyong tandaan na kapag ka po tayo po, halimbawa, dito sa atin pong matagal na pakikinig ng salita ng Diyos, maaring malimutan po ninyo ang mga salita at ang mga bagay na pinag-uusapan natin at maging yung mga kaibigan natin. Ano? Pero yung pong mabuting ginagawa natin sa tao, hindi po nila malilimutan yan. Amen? Pag gumawa ka ng mabuti sa ibang tao, alam po ninyo, tatanim po yan sa kanilang isip. At laging tandaan natin, ang anumang itanim ng tao, siya niyang muling aanihin. Pag ikay nagtanim ng mabuti, mabuti ang iyong aanihin. Pag ikay nagtanim ng masama, masama ang iyong aanihin. Kaya tayo po, ang simbolismo na tayo nagliliwanag ay tayo po ay gumagawa ng mabuti. Tumutulong po tayo sa mga tao, nag-i-encourage tayo sa mga tao, naghihikaya tayo sa mga tao para po sa paglilingkod sa Panginoon balang araw. Hanggang sa langit, magpapasalamat yung mga nahikayat mo sa Panginoon, natulungan mo sa Panginoon, at sasabihin, salamat kapatid, thank you sister, thank you brother, sapagkat tinulungan mo akong makarating dito. Amen? Hallelujah. Sabi natin, hallelujah. So habang tayo nandirito, ang isipin po ninyo ay gumawa ng mabuti. Sundin ang mga utos ng Panginoon. Sabi nga, ano ba yung unang utos sa 22, 37, 38? Ano ba yung ng Mateo? Yun ay lagi natin tinatalakay. Ano yung dakilang utos? Sabi niya, ibigin mo ang Diyos ng una sa lahat, buong puso, kaluluwa at lakas mo. At sabi niya, ito ang pinakadakilang utos, ito ang una at dakilang utos. Ano ang pangalawa? Sabi doon, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, ibig sabihin po ay ang pagliwanag po natin bilang ilaw ay yung mabuti nating buhay, mabuti nating ginagawa. So, pagka po madilim itong kwarto, ito, pagkagabi, madilim, di wala kayo nakikita, madilim eh. Pero pagka po binuksan ninyo yung ilaw, bigla po yung dilim ay nawawala. Ganon po kabilis. Kaya nandyan po tayo sa ganyang kapaligiran. Nasa digmaan tayo ng masama at mabuti, ng kadiliman at ng liwanag. Kaya sabi diyan, kayo ang ilaw ng sanlibutan. At tayo mamuhay ng mabuti, gumawa tayo ng mabuti, sabagat ayon po sa Efeso 2:10, ang sabi rito, sapagkat tayo ni Diyos, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Sabi niya, tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Pansinin po ninyo, sabi niya, nilikha ka, ikaw iligtas, nilikha ka, sabi niya, para sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, upang iukol natin ang buhay natin sa paggawa ng mabuti, hindi po masama. Kaya, ito po itinuturo ito sa ating mga anak. Kaya sabi niyo, magliwanag kayo sa inyong mga tahanan. Tayo mga tatay, nanay, ito po ay dapat yung buhay po natin na nakikita na nabago doon sa ating loob ng bahay. Kaya nga, mahalaga po na yan ang maging pundasyon sa bahay natin.
pagtutulungan, pagmamahalan, pagsusuportahan ng mga magkakapatid. Amen? Amen. Kasi yan po mamanahin ng ating lahi. Kaya nga kami po sa aming lahi, kahit hindi kami mananampalataya noon, kami magkakapatid, maayos yung aming samahan. At hindi naman sa pagmamalaki, sa panig ng aking bianan na una, kasi meron akong girlfriend na pangalawa eh. Pero yung aking una ay sa panig niya, kami lahat nagpalibing dyan. Kami. At saka doon sa panig naman ng tatay ko, kami rin po ang nagpalibing lahat sa aking kapatid. So, buhay pa sila, kinukuha na namin sila ng St. Peter. Kaya marami kami St. Peter eh. Ako, naka-4 na yata ako, yung aking St. Peter, pinagagamit ko doon sa iba. Pati yung aking balae, na tatay ni Barbie, ay namatay. Yung akin ding ang ginamit. Yung aking biana noon na namatay, ay yun din yung akin. Naka-4 na akong kuha eh, ng St. Peter. Amen? So ngayon, kaya yung aking po mga anak, ang aking sinasabi sa kanila, walang kwenta pamilya pag hindi kayo magtutulungan. Ang pera, lang yan, kasangkapan lamang yan. Gamitin yung pera para gumandaan yung samahan. Amen? Sinasabi ko nga po sa inyo, pagka ang tao ay sa pera may problema, marami po magiging problema yan. Maniwala po kayo. Maraming magiging problema ang isang tao pagka po siya may problema sa pera. Siya ay masakim, siya ay makasarili, at hindi mapagbigay, ay marami pong problema. So, kaya nga, maniwala po kayo, gusto ng Diyos na tayo pagpalain, hindi para lang sa sarili natin. Gusto niya na tayo po ay maging kamay para tayo magliwanag at maalaala ng mga tao na mabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Nung po nakaraan ako speaker sa Bustos, Bulacan, isa sa pinakamayamang mayroon po siya malaking simbahan. Speaker po ako doon. At meron pong sinabi siya, sabi niya, sa aking karanasan, bilyonaryo po siya eh. Sa aking karanasan, sabi niya, Bishop, pag ang tao may pera, may problema sa pera, ang dami niyang problema dahilan sa pera. Kaya, problema sa pamilya, problema sa ibang tao, at problema sa lahat. At sabi niya, nakita ko po na pagka gano'n ng tao, mag-iisa siya sa buhay. Wala siya magiging kasundo sa buhay. Kaya sabi niya, sinasabi ko sa aking mga anak, tayo binilis ng Panginoon, gamitin natin ang pera natin para sa pagtulong sa ibang mga tao. Kaya, totoo po yun eh, yung love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng maraming kasamaan. Tumingin kayo sa mga tao na hindi mabuti ang relasyon sa iba. Hindi tumatagal yung pagkakaibigan, hindi tumatagal yung relasyon sa mga magkakapatid. Alam po nyo, i-trace ninyo, ganyan po ang problema niyan. Amen? So, it's always pera. Kaya sabihin mo, mahalin mo ang Diyos, hindi ang pera. Pagka ang mahal mo ang Panginoon, ang pera mo mas magiging maganda. At ito ay gagawin na ang Diyos ay luwalatiin sa pamagitan po natin. Sabi ko nga po sa inyo, ako, alam po yan ng aking anak. Ang dami ko pong tinutulungan. Meron po nagbibigay sa akin
Pero marami po akong binibigyan, tinutulungan. Karamihan po mga pastor na may sakit. At alam po yan nung aking anak si Yame, sapagkat siya po ang nagpapadala doon sa mga humihingi ng tulong sa akin, mga kaibigan ko, hindi ko kaibigan. Yan sabi ko, hawak lang natin yan. Sige lang, tulungan natin, kawawa naman sila. So, pagka po ako ay nakikita nila, no? Limbawa, dito po sa Binyan, ako po kasi advisor dito ng mga Binyan Pastors Movement eh. Pag ako nakikita nila, tandaan nila ang aking muka. Alam nyo kung bakit? Kasi, sabihin nyo bakit? Kasi po, maganda lalaki ako. Amen. Hindi, kasi po, pagka alam po nila, kapag mayroong mga pangailangan, mayroong sakit yung mga pastor, ako ang unang tinetext eh. Kaya sabi ko sa anak ko, sige, padalan mo ito ng gano'n rin. So, natatandaan tayo ng tao. At yung sinabi ko nga sa inyo, yung aking tatay na Alzheimer, dalawa po ang hindi niya nalimutan. Yung kanyang, yung araw ng linggo sa pagsisimba at kaming dalawa nung aking anak. Bakit? Kasi binibigyan namin eh. Amen? So, kaya tayo po ay nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay para sa paggawa ng mabuti. Amen. Masaya po pagka mabuting ginagawa mo, naalaala ka ng mga tao at ibinibless ka siyempre ng mga tao. Pero pagka po ang ginagawa mo yung masama, pinili mong gumawa ng masama, naalaala ka rin ng mga tao, pero minumura ka. Pag namatay ka, nako, mabuti nga, namatay yan. Yan ay salot, di ba? So, doon tayo ay merong mabuting legacy o alaalang maiiwan sa mga tao, sa ating mga mahal sa buhay. Okay, pangatlo po, sumunod ng buong puso. Ito po mga defensive ito. Ayusin muna natin yung panalag doon sa lahat ng mga gagawin ng demonyo sa atin, sa isip natin, sa ating mga ginagawa para makalaban tayo sa susunod na bahagi. At ito po yung offensive weapon natin, using our offensive weapon sa laban sa diablo. Pilipos 2:12 at 16. Ang sabi po dito, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo na sa inyo. Ito po kay Pablo. Pagsikapan ninyo, maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Take note po yan. Magiging ganap daw, pamuhayan natin daw na may kaganapan ang inyong kaligtasan sa pamagitan ng lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Paggalang at pag-ibig sa Diyos yung pumbandang huli. Buong puso, buong buhay natin, iukol natin sa paggalang. Sa English po yan ay honor pag-honor, pagkilala, pagparangal sa Panginoon, pagkilala, At ang sabi po dito ay lubusang pag-ibig sa Diyos. So, sabi ko nga po kahapon sa kalalakihan, kaya ang dapat nating unahin para maging maayos at bless yung buhay natin, ay unahin natin ang Panginoon. God first. Amen. Sabi natin, God first. Unahin ang Panginoon. Kaya sa 33 po yun eh. Unahin mo muna ang kanyang kaharian, katwiran, at lahat ng bagay idadagdag sa atin. So, lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, ito ang liwanag. Na kapag ito'y nasa sa atin,
makikita ng mga tao ang kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Kasi makikita niya yung ano natin yung aura natin. Masaya tayong kasama. Alam niyo, sa totoo, ako marami po akong grupo. May grupo ako sa Amerika, may grupo ako sa ibang mga denominasyon. Ako po ay Vice President. Kita nyo, nadala ko kayo sa Manila Hotel. Kung nyo napapansin, lahat ng madaanan natin doon ako binabati, Brother Dong. So, hindi kasi po, hindi sila, pagka pang mga tropa namin, pagka po hindi ako kasama, parang malungkot. Kaya naman ako, araw-araw po yan, ang daming tawag sa akin. Pati pastor kong kasama, ako ang laging ano-ano problema nila. Kaya ako din naman, sinasabi ko rin yung problema ko sa kanila. So, alam nila lahat yung aming buhay. So, ngayon, ang ano po dyan, tayo po ay nagiging ilaw. Masaya po tayo masaya. Amen? Sa mga hinaharap po, ako papunta ng Malaysia, papunta ako ng Japan. May kasama po ako, ayaw nila na ako'y maiwan. Actually, hindi lang po ako ang inaanyayahan. Inanyayahan siya, pero ayaw na umalis na siya lang. Sabi niya, samahan mo na lang ako. Kasi ang trabaho ko sa kanila, sabi ko, para ako'y ilibre. Ililibre niya ako, ililibre. Pasayain lang sila. Amen. Kaya ako laging masaya Okay, so, asan pa ba yun? Verse 13, sapagkat ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Napansin po ba ninyo ito? Pagka ang inyong pagpapasya ay sumunod, ang Diyos ang gumagawa ng sa inyo at kumikilos para lagi ang isipin natin ay isagawa ang kanyang kalooban. Pansinin po natin, hindi po ito mangyayari sa mga laging sumusuway, laging kaguluhan ang ginagawa, laging division ang ginagawa. No, God is not going to guide us. Hindi tayo gagabayan, hindi tayo ng banal na Espiritu Santo para gumawa ka ng mabuti. Kung gawin mo yung kalooban ng Panginoon, kung aayaw mo magpagamit sa Diyos, hindi ka nagliliwanag. Ginagamit niya yung may gusto, may patutuang buhay. Okay. So, kaya nga, pagka ikay sumusunod, meron kang urge doon sa loob. Merong umaano sa iyong pagnanais na ikay sumunod, ng sumunod. Lahat ng pagkakataon na ikay makagagawa ng mabuti ay gusto mong gawain. Ang Holy Spirit po ang naglalagay sa atin yan. Amen? Ang ano po natin, ang bahagi natin, tayo sumunod na sumunod. Ano man po ang ating kalagayan, malaki, maliit ang ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Hindi po mahalaga yung ating magagawa. Ang mahalaga po natin, ginagawa natin ang katapatan. Pagdating natin po sa Diyos, walang pastor, walang ebanghelista, walang bishop, ang batayan ng gantimpala ng Diyos. Kung hindi yung matapat ka bang ginawa mo yung ipinagagawa ko sa iyo. Amen? Meron po dito mga nagwawalis, naglilinis dito sa ating simbahan, no? Lahat ng magagawa nila, ay yun ang kanilang tawag yun ang kanilang kayang gawin Pero ang tanong, ginagawa ba nila na may katapatan yung maliit na bagay? Pag yes po, dadagdagan ng Panginoon ng maraming pagkakataon yan, yung 25, 29 ng Mateo. Ang mayroon, bibigyan, magkakaroon ng sagana, ang wala, pati ang nasa kanyang konti, kukunin pa, magiging walang-wala. Amen. Kaya hanggang sa mga tatay, maging pastor na kung sila'y masunurin. Amen. Yalan ng tatay dito, papastor. Amen.
Hindi natin magagawa yan pagka hindi naka-adjust yung ating mindset na sumunod. Ako, hindi man ako talagang pastor eh. Ako nung araw balasubas din ako nung araw. Lumaki ako na hindi maganda ang buhay ko, pero nung ako maging Kristiyano, sumunod lang ako ng sumunod, hanggang sa naano ko na, abay gusto ko na magpastor. At pagkatapos nagpasya na ako magpastor, nag-aral ako sa Bible School, ito na ang istorya. Amen? Kaya, at wala po akong pinagsisisihan. So, sumunod ka lang, ang Diyos ang mag-uudyok sa iyo na gawin mo ang lahat ng mga kalooban niya na gusto niya mangyari sa buhay mo. Kung hindi naman pagpapastor ang iyong tawag, ay di payamanin ka naman ng payamanin ng Panginoon para yumaman at patuloy na tayo'y ang gawain ng Panginoon masuportahan at marami tayong maitanim na iglesia. Amen? Ako po nung nakaraan linggo, umuwi lang ako nung Biyernes. Kami po ni Yami. Galing kami sa Bohol. Kami ng pioneering bagong simbahan doon na hindi pa matatag, pero na-start na namin po yung church planting doon. At may nakilala kami ng mga foundation na nangaral po kami doon. So, basta po tayo ay bukas na gawin yung kalooban ng Panginoon, patuloy at patuloy na tayo i-bless niya. Bibigyan tayo ng maraming pagkakataon. Ang matapat sa maliit, magiging matapat sa malaki. Pagka hindi po tayo naging matapat sa maliit, pagka kayo binigyan ng 1 milyon, hindi kayo nagtatites sa 20 pesos, 10 piso, 100, 1,000. Hindi tayo matapat na ibigay yung para sa Diyos. Pag binigyan po tayo ng 1 milyon o 2 milyon o higit pa, hindi na tayo magkikita-kita sa simbahan. Maniwala po kayo. Kasi malalaman, nako, malaki na ang tithes ni sister, ni brother. Ay, doon na lamang ako sa mall, hindi ako kilala doon. Ayan po istorya, totoo yan ang istorya ng lahat. So, number 4, verse 14, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang pagtutol at pagtatalo, upang kayo maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila. Sabi diyan, huwag reklamador, ibig sabihin, huwag laging kontra. Gawin ang lahat ng bagay na walang pagtutol at pagtatalo pagka po sa ikagagaling ng pamilya, ikagagaling ng simbahan at ikagagaling ng pagsasama. Kaya yung mga babae po na yung tawag diyan, yung hindi po hindi napapa-under sa asawa. Yung babae hindi nagpapasakop, matutol, madaldal. Po yan laking problema. Kaya hindi po nagtatagal. Kaya nga, mahalaga na tayo po ay merong espiritu ng, sa English po yun yung pagpapasakop, submission. Spirit of submission. Sabi niya, upang kayo maging uliran anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinglang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan, habang ibinabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay. Sa gayon, sa araw ng pagdating ni Kristo, may pagmamalik akong hindi nawalan ng kabuluhan ng aking mga pagpapagal sa inyo. Okay, sabi po dyan, habang ibinabalita ninyo ang mensahe na nagbibigay buhay. So, tayo po ay patuloy na nagsishare, nagbabahagi tayo ng mabuting balita, ang ebanghelyo po na ating Panginoon. Huwag tayong tumigil po dyan. Yan ay trabaho natin. Defensive po yan. Alam po ba niyo kung bakit? Sa isang tao na mahikayat natin sa Panginoon,
kabawasan yan sa puwersa ng demonyo sa kadiliman, yung kaharian ng kadiliman. Pero sa isang tao na umalis sa kaharian ng Diyos at lumipat kay Satanas, kabawasan po sa atin yan. So, kaya po paramihan yan ng impluensya. Ang ating pong trabaho ay ubusin kung ating pong magagawa ang mga alag ni Satanas. Alisin, mawalan siya ng mga dadalhin sa impyerno. Mailipat sa kaharian ng ating Panginoon, ang kaharian ng liwanag. So, kaya nga, ito po yung trabaho. Kaya una, yung ating mga anak, talagang inaaralan natin tungkol sa langit, tungkol sa Diyos, tungkol sa kahalagahan ng buhay na walang hanggan. Kasi po, sabi ko nga, whether we like it or not, tayo po'y tatanda, mamamatay, maghihiwa-hiwalay tayo. Sayaw natin sa gusto kasi tayo po'y mamamatay. Ang buhay natin sa mundong ito, hanggang libingan lang ang katapusan. Pero salamat po, yung spiritual na buhay natin, magpapatuloy yan. Hanggang doon sa langit, kung tayo po ay naligtas at tayo ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya ito po ang ating gawing practice sa buhay natin bilang Kristiyano. Hindi lang tayo biniles na ang layunin ng blessing, pagbabago, makahikayat po tayo ng mga tao sa Panginoon. So, verse 16, habang ibinabalita niyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay, sa gayon, sa araw ng pagdating ni Kristo, may pagmamalaki tayo na hindi nawala ng kabuluhan ng ating mga pagpapagal sa inyo. Sa pagtatapos po natin, sa susunod, aking tatalakayin yung offensive weapon. Tayo po ay itinalaga talaga para kasamahin ng Diyos. Alam ba niyo kaya tayo nilikha? Para kasamahin ng Panginoon. Saan? Sa langit, hindi sa impyerno. Pangalawa, itinakda tayong manalo, managumpay sa digmaang ito. Yan po ang disenyo ng Panginoon sa atin. Kaya po, hindi po tayo exempted sa mga problema kasi tayo po'y merong kaaway. Kaya hindi tayo maligaya kapag tayo may sakit. Anong ginagawa natin? Lumalaban tayo at hinahanap natin ang kagalingan para sa ating mga sakit karamdaman. Bakit? Hindi tayo dinisenyo yan. Sana, kung tayo may mamamatay na, sabi mo, sana kung mamamatay na tayo. Ayaw sabi. Sa tulog na lang, sa tulog. Hindi na tayo magkasakit. Amen? So pagka wala kayong sakit, mabubuhay kayo mga 125 taon. Sino ang gusto mabuhay 125 taon? Taas ang kamay. Ayaw na rin ninyo mabuhay na matagal. Totoo po, tayo'y uuwi sa takdang kapanahunan, hindi premature death. Dinisenyo tayo ng Panginoon na mahaba ang buhay, pero buhay na may kabuluhan. Gumagawa ng mabuti at ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Maniwala po kayo, masaya kapag po tayo ginamit ng Panginoon, masaya pag tayo nagliliwanag, masaya pag hindi tayo mareklamo sa buhay, masaya tayo kapag tayo ginagamit ng Panginoon. Hallelujah. Manangan sa buhay na walang hanggan, mamuhay na gumagawa ng mabuti, sumunod ng walang reklamo, magpasakop sa Diyos, magpasakop sa iyong mga namiminuno. Magpasakop sa magulang, magpasakop sa mga namiminuno sa atin. So, yun po yung buod ng ating mensahe ngayong umaga. Kaya, gusto ng Panginoon makita niya ang disenyo niya sa atin. Sana maging kasangkapan tayo ng pagpapaligaya ng ibang tao. Sana maging kasangkapan tayo sa pagtagpo ng kanilang mga problema. Hindi tayo ang maging problema sa kanila. Amen. Amen. Sana makita sa atin ang tunay na pagbabago
ng mga buhay na binago sa Panginoon. Salamat at palakpakan natin ang Panginoon.